Isang koponan na nanalo ng 23 laro sa isang season. Isang superstar na ginagawa ang lahat para maging pinakamahusay na leader ng kanyang team. At isang desisyon sa off-season na maaaring sirain ang lahat ng iyon sa iisang saglit. Hindi ito pelikula. Hindi ito fiction. Ito ay nangyayari ngayon sa Los Angeles Lakers, na ang pagpili na haharapin ng front office nila ngayong tag-araw ay isa sa mga pinaka-critical na desisyon sa kasaysayan ng franchise na ito. Isang pangalan, isang trade, at ang posibilidad na mawala ang isa sa mga pinakadakilang manlalaro na lumakad sa court ng NBA. Ito ang kwento ng isang koponan sa bingit ng pagbabago at ng isang tanong na walang madaling sagot. Nagsimula ang lahat sa isang season na puno ng pag-asa. Ang Los Angeles Lakers, sa ilalim ng head coach na si JJ Redick, ay nag-post ng 53 panalo sa regular season, ang pinakamataas nilang bilang mula pa noong 2010-2011. Dalawang magkakasunod na 50-win season. Isang malalim na playoff run na na-terminate lamang ng isang dominanteng Oklahoma City Thunder. Sa papel, mukhang maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng mga numero, may isang revolusyon na tahimik na nagaganap. At ang sentro nito ay ang isang lalaki na dumating sa Los Angeles ng puno ng duda at umalis bilang isang tunay na leader. Si Luka Doncic. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng iba't ibang damdamin nang una siyang dumating sa Purple and Gold. May mga nagdududa. May mga nag-aalala. Dumating siya sa kalagitnaan ng season, hindi pa nasa pinakamahusay na condition. May injury sa hamstring at ang transition sa bagong koponan ay hindi madali. Ang resulta ng 2024-2025 season nila ay isang pag-alis sa first round. Isang resulta na masakit para sa isang franchise na sanay sa championship trophies. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi tumalikod. Nagbalik siya noong tag-araw na may bagong pag-iisip, bagong intensidad at isang determination na baguhin hindi lang ang kanyang laro, kundi ang kanyang buong pagkatao bilang leader. Ito ang sinabi ni Coach Redick pagkatapos ng season at pakinggan mo ito ng maigi dahil mahalaga ito. Sinabi niya na si Luka ay gumawa ng isang espesyal na commitment pa bago pa man magsimula ang season. Hindi tungkol sa training, hindi tungkol sa statistics, kundi tungkol sa mga relasyon. Tungkol sa pakikinig sa kanyang mga katrabaho. Tungkol sa pagpunta sa film sessions at pagiging boses ng koponan. Tungkol sa pagkilala na ang pagiging superstar ay hindi sapat. Kailangan mo ring maging tao para sa mga katabi mo sa locker room. At iyon ang ginawa ni Luka. Naging mas bukas siya, mas accessible, mas mapagbigay ng tiwala. At ang bunga nito ay nakita ng lahat. Noong ika-2 ng Abril, nagkaroon ng hamstring injury si Luka. At para sa maraming koponan, iyon ang senyales ng katapusan. Kapag nawala ang iyong pinakamahalagang manlalaro sa playoffs, alam ng lahat kung ano ang susunod. Lulubog kayo, aabandonahin kayo, matatalo kayo. Ngunit hindi ganoon nangyari sa Lakers. Nagpatuloy sila. Nanalo pa rin sila ng isang playoff series kahit wala si Luka. Bakit? Dahil ang pundasyon ng tiwala at kultura na itinayo ni Luka sa loob ng buong season ay hindi naubos nang siya ay lumabas ng court. Ang kanyang pamumuno ay nanatili kahit wala siya. Iyon ang uri ng impluensya na hindi mo makikita sa score sheet. Ngunit nararamdaman mo ito sa bawat possession, sa bawat timeout, sa bawat sandali ng pressure.
Si Coach Redick ay bukas sa kanyang papuri. Sinabi niya na hindi sila nakakuha ng pinakamahusay na bersyon ni Luka bilang tao noong nakaraang season. Ngunit ngayong season, phenomenal. Iyon ang salitang ginamit niya. Phenomenal bilang teammate, phenomenal bilang leader. At para mapunan ang lahat, nag-secure si Luka ng scoring title, nandoon siya sa All-NBA First Team at natapos siya sa ika-4 sa MVP voting, isang posisyon na maraming eksperto ang nagsasabing masyadong mababa para sa antas ng kanyang performance. Ang lalaking ito ay naging isang Tier 1 player sa buong liga at ngayon ang tanong ay ito, anong koponan ang itatayo ng Lakers sa paligid niya? Kung nararamdaman mo ang kwentong ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Dahil ang mga desisyong tulad nito, mga desisyong nagbabago ng trajectory ng isang franchise, ay isa sa mga dahilan kung bakit mahal natin ang basketball. Hindi lang ito laro, ito ay drama, ito ay sakripisyo, ito ay pag-asa. At dito nagsisimula ang tunay na komplikasyon. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ng season na iyon, alam ng front office ng Lakers na may malaking problema sila. Ang Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs ay nagtatayo ng mga dynasty sa Western Conference, si Shai Gilgeous-Alexander at si Victor Wembanyama, dalawang superstar na kabataang babaguhin ang landscape ng NBA sa mga darating na taon. Para makipag-compete sa kanila, hindi sapat ang isang magandang season. Kailangan ng Lakers ng mas malalim, mas matitigas, mas kumpletong roster. At ang unang hakbang doon ay ang paghahanap ng mga manlalarong tutugma sa sistema ni Redick, mga manlalarong makakapagtanggol, makakapagsalat ng 3 puntos, at makakagawa ng buhay ni Luka na mas madali sa court. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga usapan, si Lu Dort ng Oklahoma City Thunder. Para sa mga hindi pamilyar, si Dort ay isa sa mga pinakarespetadong perimeter defender sa buong liga. Ang kanyang kakayahang itanggol ang pinakamahuhusay na guard at wing ng kalaban sa gabi-gabi ay hindi karaniwan. Ngunit hindi lang siya defender. Mayroon siyang maaasahang 3-point shot na magiging sandata sa tabi ng isang ball-dominant na superstar tulad ni Luka. Sa sistema ni Coach Redick na nangangailangan ng mga versatile at switchable defender na makakapagbigay din ng spacing, si Dort ay halos perpektong akma. Tila para sa kanya ginawa ang papel na iyon. Ang Thunder ay may $17.7 million na team option sa kontrata ay Dort at lahat ay nagsasabi na gagamitin nila iyon. Hindi nila hahayaang umalis si Dort ng libre. Ngunit kung magpasya ang Oklahoma City na i-trade siya, maaaring para i-clear ang kanilang sariling financial flexibility pagkatapos ng kanilang dominant na playoff run, hahanapin nila ang pinakamahusay na deal. At ang Los Angeles Lakers ay isa sa mga pinakamalinaw na destinasyon. Ngunit dito nagsisimula ang sakit ng ulo. Sa ilalim ng mga patakaran ng NBA sa collective bargaining, kapag kumukuha ang isang koponan ng mas malaking sahod kaysa sa pinapalabas nila sa isang trade, may tinatawag na hard cap na nag-a-apply. Ang ceiling na iyon ay nasa $299 million. Hindi ito maaaring lampasan ng Lakers kahit kailan. At kapag tinitingnan mo ang mga numero, ang financial picture ay nagiging napakahirap. Si Luka Doncic ay makakatanggap ng $49.5 million sa susunod na season. Si Austin Reeves, na patuloy na nagpakita ng mataas na antas ng paglalaro,
ay naghahanap ng maximum contract na humigit kumulang $41.3 million. Idagdag mo ang 17.7 million ni Dort and mayroon ka ng 108.5 million para sa tatlong manlalaro lamang. Hindi pa ito kasama si Jared Vanderbilt na may $12.4 million na kontrata na mahirap ilipat. Hindi pa kasama ang mga kabataang manlalaro tulad nina Jake LaRavia, Bronny James at ang iba pa. Kapag idinagdag mo ang lahat ng iyon, malapit ka na sa $131 million. At 7 manlalaro pa lamang ang nasa roster, may 3 o 4 na ready-made starter, kailangan pa ng Lakers ng center upgrade. Ang mabuting center sa free agency market ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $20 million bawat taon. Kailangan nila ng isang veteranong defensive player, ang isang katulad ni Marcus Smart ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $12 million. Kailangan nila ng mga wing na may 3 puntos. Mga katulad ni Luke Kennard o Rui Hachimura o mga kapalit nila ay magkasamang nagkakahalaga ng humigit kumulang $35 million. Pagkatapos ng lahat ng iyon, mayroon ka na lamang ng wala pang $11 million para sa natitirang bahagi ng roster, 4 na minimum contract. Iyon ang iyong laro. At doon mo mauunawaan ang tunay na problema. Walang lugar para kay LeBron James, ang hari, ang pinakadakilang manlalaro ng kanyang henerasyon. Si LeBron James ay isang unrestricted free agent ngayong tag-araw. Hindi siya maglalaro para sa minimum wage. Alam iyon ng lahat. At kung magpursige ang Lakers ng trade para kay Dort, ang espasyong pang-financially na gagamitin sana nila para panatilihin si LeBron sa Los Angeles ay mauubos. Mawawala siya, maaaring para sa huling beses. Isipin mo ang bigat ng desisyong iyon. Hindi lang ito basketball. Ito ay kasaysayan. Si LeBron James ay hindi simpleng manlalaro. Siya ay simbolo ng isang era, ng isang lungsod, ng isang franchise. Ang kanyang presence sa locker room ay nagbibigay ng gravitas na hindi mo mabibili sa free agency. Ang mga kabataang manlalaro ay lumalago sa tabi niya. Ang mga kalaban ay nag-aalala sa kanya. At ang mga fans, milyon-milyon sa buong mundo, ay nagmamahal sa kanya. Ngunit alam din ng lahat na ang panahon ay laging nagbabago. Ang bawat dynasty ay may katapusan. At ang tanong ng Lakers ngayon ay ito. Ikaw ba ay hahawak sa nakaraan o mahahanda kang sumakay sa hinaharap? Si General Manager Rob Pelinka ay nasa gitna ng lahat ng ito. Siya ang lalaking kailangang gumawa ng desisyon. Sa isang kamay, si Dort, isang defensive weapon na gagawing mas delikado ang Lakers sa susunod na ilang taon, isang manlalarong gagawing mas madali ang buhay ni Luka sa court. Isang piraso ng puzzle na tila perpekto para sa sistema ni Redick. Sa kabilang kamay, si LeBron, ang hari, ang legend, ang lalaking nagdala ng championship sa Los Angeles noong 2020, ang lalaking kahit sa edad niya ay patuloy na nagpapakita na nananatili siyang elite. Ang dalawang layuning ito ay tila magkasalungat. At ang desisyon ni Pelinka ay magtatakda ng direksyon ng franchise para sa mga darating na taon. Hindi sapat na isipin ito bilang simpleng basketball transaction. May emotional na dimension dito na hindi maaaring balewalain. Ang mga manlalaro ay tao. Ang mga fans ay tao. At ang kasaysayan ng isang koponan ay hindi lamang mga numero sa isang spreadsheet. Ito ay mga alaala, mga sandali ng tagumpay, mga gabi ng pananaig at pagkatalo na sama-sama nating naranasan. Ngayon, lumabas na rin ang pangalan
ng isa pang manlalaro na aktibong tinitingnan ng Lakers, si Mitchell Robinson ng New York Knicks. Ayon sa mga insider, kasama ang Los Angeles sa mga koponan na seryosong interesado sa center na ito at may magandang dahilan para doon. Habang ginagawa ng Knicks ang kanilang malalim na playoff run, isa sa mga dahilan ng kanilang tagumpay ay ang kung ano ang ibinibigay ni Robinson sa front court. Ang kanyang rim protection, ang kanyang walang tigil na offensive rebounding, at ang kanyang touch sa paligid ng basket ay nagpapahirap sa mga kalaban. Sa modernong NBA na puno ng mobile superstar tulad ni Victor Wembanyama, ang pagkakaroon ng isang pisikal na center na makakaprotekta ng paint nang hindi humahadlang sa offense ay lubhang mahalaga. Para sa Lakers, ang appeal ni Robinson ay direktang nakatali sa kung ano ang kailangan nila sa tabi ni Luka. Ang Slovenian superstar ay ball-dominant na playmaker. Umuunlad siya kapag napapalibutan ng mga manlalarong makakapagtakda ng screen, makakatapos sa rim, makaka-crash sa offensive glass, at makakapagtanggol ng hindi nangangailangan ng bola. Si Robinson, sa kanyang pinakamahusay, ay nagtatik ng lahat ng kahong iyon. Ang kanyang size, athleticism, at energy sa paint ay magbibigay kay Luka ng maaasahang presensya sa loob. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, ang kalusugan ni Robinson ay isang seryosong alalahanin. Ngayong season, 60 laro ang kanyang nalaro, ang pinakamataas na bilang niya sa maraming taon. At iyon mismo ang problema. Sa isang karera na umabot na ng 8 taon, 2 beses lamang siyang nakapaglaro ng 65 o higit pang regular season games. Noong 2024-2025, 17 nilaro lamang. Taon bago noon, 31 laro. Para sa isang koponan na mag-i-invest ng malaking pera sa isang manlalaro, iyon ay isang panganib na hindi maaaring balewalain. Kaya't ang Lakers ay nasa harap ng maraming komplikadong desisyon na kailangang gawin ng sabay-sabay. Kukunin ba nila si Dort kahit ibig sabihin nito ay mawawala si LeBron? Mag-i-invest ba sila kay Robinson kahit alam nila ang kanyang injury history? Paano nila babalansyahin ang short-term competitiveness at long-term sustainability ng roster? Ang Western Conference ay hindi magbibigay ng pahinga sa kanila. Ang Oklahoma City Thunder ay nagtatayo ng isang bagay na espesyal sa paligid ni Shai Gilgeous-Alexander. Ang San Antonio Spurs ay may Victor Wembanyama, isang generational talent na sa bawat season ay nagiging mas nakatatakot. Ang dalawang koponan na ito ay ang benchmark ngayon sa kanluran. At ang Lakers, kahit may Luka Doncic at 53 panalo sa season na yon, ay alam na kailangan nilang umangat pa. Dito pumapasok ang lahat ng ito sa isang mas malaking kwento. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang trade o isang free agent signing. Ito ay tungkol sa pananaw. Ito ay tungkol sa uri ng koponan na gustong itayo ng Los Angeles sa susunod na 5 taon. Gusto ba nila ng roster na maaaring manalo ng championship ngayon kahit ang ibig sabihin nito ay mga kompromiso sa hinaharap? O gusto ba nila ng mas sustainable na modelo, isang pundasyon na maaaring makipagkompetensya ng paulit-ulit kahit hindi guaranteeing ng immediate na tagumpay? Si Luka Doncic ang sagot sa maraming tanong. Napatunayan na niya sa season na iyon na siya ay hindi lamang isang superstar, siya ay isang leader, isang nagbabago ng kultura, isang lalaking handang gawin ang mahirap para sa kanyang koponan. Ang pundasyon ay nandoon. Ngayon ang trabaho ng front office ay ang itayo ang mga tamang dingding, bubong at haligi sa paligid ng pundasyon na iyon. Habang nagtatatapos ang off-season,
na ito at nagsisimula ang paghahanda para sa 2026-2027 season. Ang buong mundo ng basketball ay magmamasid sa Los Angeles. Ang bawat desisyon ni Pelinka ay susuriin. Ang bawat signing, ang bawat trade, ang bawat pagbabalik o pag-alis ng manlalaro ay magbibigay ng pahiwatig kung saan patungo ang Lakers. At sa lahat ng ingay, sa lahat ng negosasyon at mga numero at salary cap implications, nananatili ang isang simpleng katotohanan. Isang koponan ay hindi binubuo ng mga kontrata. Binubuo ito ng mga tao, ng pagtitiwala, ng kultura, ng mga relasyong itinayo sa loob ng locker room, sa gym, sa mga sandaling walang kamera at walang nanonood. Ipinakita na ni Luka Doncic na naiintindihan niya iyon. Ang tanong ngayon ay kung ang buong organisasyon mula sa front office hanggang sa bawat manlalaro na idadagdag nila sa roster ay magiging handa ring yakapin ang parehong pag-iisip. Ang hinaharap ng Los Angeles Lakers ay hindi pa sigurado. Ngunit ang pundasyon, ito ay matibay na. At kung gagawin ng front office ang tamang mga desisyon ngayong tag-araw, kung mahahanap nila ang tamang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng legacy at pagbuo ng bagong identity, ang Lakers ay maaring maging isang bagay na espesyal muli. Hindi lang para sa lungsod ng Los Angeles, hindi lang para sa mga fans sa buong mundo na nagmamahal sa purple and gold, kundi para sa laro mismo, para sa basketball bilang isang bagay na mas malaki kaysa sa mga istatistika at sahod at trade rumors. Ito ang off-season na magtatakda ng direksyon. Ito ang tag-araw na malalaman natin kung gaano kalayo ang handa ng Lakers na pumunta para makamit ang kanilang mga pangarap. At kapag nagsimula na ang 2026-2027 season, kapag tumunog na ang buzzer ng unang laro, kapag pumasok si Luka Doncic sa court na nakasuot ng purple and gold kasama ang mga bagong katrabaho, malalaman natin ang sagot. Hanggang sa araw na iyon, isa lang ang malinaw. Ang kwento ng Los Angeles Lakers ay hindi pa tapos. Ang pinakamahusay na kabanata nito ay maaaring hindi pa naisusulat at hindi mo gustong palampas iyon. Kung natamaan ka ng kwentong ito, mag-like ka at ibahagi ito sa mga taong mahal mo na mahilig sa basketball. Ang mga kwentong tulad nito, ng pagsisikap, ng pagbabago, ng mga desisyong humuhubog sa kasaysayan, ay kailangan marinig ng maraming tao. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagmamahal sa larong ito. Hindi lang para sa mga puntos at panalo, kundi para sa mga sandaling nagpapatunay na ang espiritu ng tao, ang espiritu ng leader, ng koponan, ng pag-asa ay hindi kailanman natatalunan.